Meron po kaming kakilala na nung last moment sa buhay niya ay finally decided na gusto na siya magkonfesyon. Kaso nung dumating na yung pare, nabawian na siya ng buhay. Uy, Bale sa huling yugto ng buhay niya may desisyon at willingness siya to go to confession kaso hindi nakapag-confession. Ano po yung masasabi niyo dito? magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Brother, good Yes, hello evening. bro. Brother, magtanong sana ako sa kuwan. Meron po kaming kakilala na nung last moment sa buhay niya ay finally decided na gusto na siya magkonfesyon. Kaso nung dumating na yung pare, nabawian na siya ng buhay. Uy, Bale sa huling yugto ng buhay niya may desisyon at willingness siya to go to confession kaso hindi nakapag-confession. Ano po yung masasabi niyo dito? Brother Angel, sa'yo ang tanong na yan. Yes, kung may desire na po siyang ganun, parang sabihin niya ganun din po yun, no? So, kapag may desire na yung tao, may chance po yan, no? Hindi lang nagkaroon ng chance na makano. Pero yung sabi niyo nga, kung talagang decision niya yun, parang kung nalaman niyo, no? Ewan ko paano niyo nalaman na magko-confess siya or mag-ano siya. Pero kung talagang willing po siya, no, mga ganyan, malaking chance po kapatid, no. Sana at siyempre ipag-pray pa rin natin. Malaking chance niya, no, yung kaya nga may tinatawag tayo sa catechism natin na baptism of desire, baptism of blood. Yung baptism of desire na yun, yung gustong magpabaptize pero ganyan din, no, gusto mag-confession. Para na rin nabaptize siya kasi may mga bata na planong pabaptize ng ano niya, ng mga magulang, pero hindi naabutan, namatay, no? Namatay pagkasilang, hindi siya nabinyagan. So ang tawag doon, kung plano ng magulang na ipabaptize siya, they call it baptism of desire. Para na rin siya pag nandun yung desire niya at hindi lang na may chance po yung kapatid. But of course, still only God knows, pero may turong simbahan. Kahit sa baptism hindi nabinyagan pero willing na. Yung willingness kasi ang alam po ng mga kapatid natin nakikinig ngayon, no. Kahit yung mga hindi nabinyagan, marahil yung mga may nagtatanong, paano mga hindi nakapagkumpisal, di ba, na walang pare, walang ano. So, ang dyan sa maghuhukom doon, yun nga, yun sa desire. So, yung kung gusto niya talaga, alam ng Diyos ang konsensya mo, iniisip mo, alam ng Diyos yan. So, may chance po kapatid, kung talagang yun ang sinasabi mong feeling niya na gusto niya, pero hindi lang naabutan. May pag-asa po kapatid. Brother, ano po yung magandang explanation sa mga taong ayaw pa rin i-give up yung Santo Niño Palaboy nila po? Kasi lagi nilang sinasabi, respeto na lang daw sa kung ano yung paniniwala nila. Kasi nakita ko kasi video ni Brother Wendell yung tungkol sa Palaboy. Mas may mga taong ayaw pa rin i-give up yung statue ng Palaboy nila sa bahay. Okay, brother,
Junre, yung palaboy daw, ayaw i-give up, Brother Junre. Yes, anong ayaw i-give up sa simbahan o ano? Brother, sinabihan ko na sila tungkol sa palaboy na yung allowed sa Santo Niño, yung sa Cebu talaga na design, hindi yung sa incheck na may basket yung kamay. Kasi yung iba kasi tinatanggal yung basket tapos pinapalitan ng mga rosaryoan. Tapos yun yung nilalagay sa altar. So anong tanong mo doon, bro? Ano po yung magandang ipaliwanag doon, brother, para ma-convince sila na talagang bawal talaga yun? Okay, so wala namang ibang paliwanag dyan, bro. Ang paliwanag lang dyan, ipinagbabawal yan ng simbahan dahil yan ay superstitious belief. No? Ang superstitious belief ayon sa simbahan ay laban sa unang utos ng Diyos. Ano ba yung unang utos ng Diyos? Sa Diyos lang tayo magtiwala. So, kung buo ang tiwala natin sa Diyos, hindi natin kailangan ng pampaswerte. No? Bakit? Kulang ba ang kapangyarihan ng Diyos para bigyan tayo ng swerte? O baka naman atat lang tayo magkaroon agad ng swerte? No? So, no further explanation yan, bro. No? Sabihin mo lang yan ay bawal ayon sa katuruan ng simbahan, no? All kinds of superstitious belief, all kinds of basta't may connection sa occultism, bawal po yan ayon sa simbahan. No further explanation. If they believe, then good. If not, then pray for them. No? Hindi naman natin kinakailangan i-condemn sila. Then repeat hanggang magsawa sila at mabuksan ng kanilang mga mata, kapatid. Yun lang ang gawin mo. Okay, brother. Thank you. Thank you po. Yeah, God bless, bro. At Okay. bro Atoy, baka nandiyan ka pa, pwede rin pandagdag na baka pwede mo i-share yung ano ni Bro Wendell na sinasabi mo para at least minsan kasi pag tayo lang nagsasalita, minsan, di ba, sasabihin sino ka ba, gano'n, di ba, parang sa isip nila gano'n. So siguro, you can share na lang yung punto per punto or yung kay Brad Wendell tungkol sa mga kung alin ang tamang image po ng Santo Niño. Para baka sakali, no? I-share nyo po yung ano ni Bro Wendell, paano nyo sa kanya, papanood nyo po, kapatid. Hello? Hello, te. Oh, Yes? Opo. Ipatana lang nako Brad ka na ganing adungog ni mo, Brad? yes, dungog. Oo, sige. Kana ganing magpatukod og building. Tapos, lain nag-istorya nga kung pwede daw butangan ang kanang religious articles Gaya ng, or kanang cross ba. oh, lagyan. Lagyan, te? Nga ibutay lang Ah, lagyan, te, lagyan ng ano, ng cross? or kahit na saint images or mga religious articles or mga medal ba, mga ganyan. Pero ang intention Ayun ang signal ni ate. Ang intention, parang may blessing ba sa mga religious articles or sa mga images ng saints? so sa isang building, patay ng building, maglagay ng religious images. Oo, sa ilibing, ibig sabihin, ilubong ba, gusto na sa kanang mga sa poste or kahit sa ilalim ng halimbawa nagpagawa ng kapilya or yung building na yan may kapilya. Bakit May ililibing intention sila ang na- religious images? Bakit ililibing ang religious images? Gusto lang nila na ayun po, parang wala namang ibang intention doon, pero ang ano lang is parang siguro yung santidad, ang sanctity ng saint na yan, parang ganun siguro.
Bakit hindi na lang i-ano, sabit na lang yung cross, yung ilibing, yung benedictine, ano lang, benedictine middle na lang. Dapat blessed yun ng ano, Okay. dapat blessed yun, yung benedictine middle, hindi pwede na may halong occultism yan. Wala. Halimbawa, magandang ano yun. Kasi kailangan nga, ma-bless nga ng pare nga yan yung, kasi nagbuhat ng chapel. Tapos, tawag nito, gustong ipabaon doon mismo sa ginagawa ng chapel. Okay ba yun? Para sa akin, mas maganda kung magbaon man lang, benedictine medal. Benedictine Medal. Saan kaya yan ano? Pero yung crucifix, wag nang ibaon yun. Okay. Okay na ba yun, te? Akong doon. So, tapos yung another, live ba ito, Brad? Yes. During this time, live kami. Okay. So, sa panaginip naman, totoo ba yung, halimbawa, napanagipan mo yung namatay na siya. Tapos, mga after 2 months, napanaginipan niya yung yung namatay. Tapos, sinabi niya, Wala ka, te. Hello? Nawala ka, te. Mahina signal. Messenger na nga to. na Oh, namatay na. Okay, so yun po. Yung pag-interpret ng panaginip, hindi po tama yon na tayo mag-interpret ng panaginip. Occultism po yun. Kung nanaginip ka man sa kanya, mas maganda ipagdasal mo na lang, ipamisahan mo na lang. Kesa kung magano-anong interpret ng iniisip natin, doon tayo madidenggo dyan pag nag-interpret tayo. So, yun po ang aking masasabi dito kay ate. No, ayun niya kasi pabanggit yung kanyang pangalan eh. So, mali po yung mag-interpret ng panaginip. Ayun, good evening Brother Jando, good evening brothers and sisters sa Punto por Punto. At po, regarding po ito dun sa presentation po ni Brother Angel, naman natin po na ang confession is part ng parang under siya ng, di ba, ang 7 sacraments categorized into 3, so nasa under healing siya. So to complete the healing, pag kinonfess mo siya sa pare or sa bishop or kung sining authority, to complete the healing, kailangan mo din ba siyang i-confess dun sa tao na gawan mo ng kasalanan? Brother Angel, sa'yo ang tanong. Yes, no, actually yan ang pagka nag-confess ka sa 'di ba bibigyan ka ng advice ng pare, no? Yan kailangan kaya even in the Bible, no, kapag 'di ba ang ating Panginoon Kristo nagsabi niyan, kailangan talaga puntahan mo, no, yung nakalaan mo at kailangan humingi tayo ng tawad, no, if possible. Pero siyempre minsan napakahirap nun kung hindi or siguro as simple as kausapin mo na lang, no, ba hindi ka nagbabatian, kausapin mo, hindi mag-umpisa. And then from there on, kung alam mo ikaw ang nagkasala, no, kung alam mo, no, kasi depende naman yan eh, baka naman sumama loob sa'yo dahil nga pinangaralan mo lang. So sa akin ganun eh. So pag pinangaralan mo naman na ayon sa salita ng Diyos, sumasama na loob, iba naman yon. Kasi ayaw lang tanggapin talaga, no? Pero iba rin naman yon yung ikaw mismo nagsasalita, ikaw ang nagiging bad person dahil doon sa kumbaga kasalanan talaga na pagsasalita, no? Mga salitang hindi ka nais-nais, iba rin usapan yon. So, kung alam mo na ikaw ang nagkasala, yes, kasama po 'yun, no? As much as possible kung kailangan, no, yung tao. Naalala ko tuloy, sabi ko nga yung
mismong yung ang kapatid ko dati, ito napakaganda nito kasi dati ako nagpe-preach sa Pilipinas sa amin noon. Narinig to ng kapatid ko. Yung pangalawa sa panganay. And then ngayon kailan lang nagka-cancer siya. Narinig niya na sabi ko, isa sa mga kasakitan is kasalanan, no? And then alam niyo po sa mga nakikinig ngayon, napakahalaga nito. Nung sinabi ko yun kasi may namatay kami na una nga na ayaw magpatawad tapos nagkasakit na dahil sa galit. Ayun, isa sa Bible kasi sabi ni Jesus, o sige magaling ka na, huwag ka na magkasala. At maraming nakasaad na dahil sa kasalanan ng tao, yun nga, no, nagkakasakit, ganito, ang dami. So ngayon, pero hindi naman lahat ng kasakitan, no, pero halos yun ang dahilan. Nung nalaman niya na may stage 3A cancer na siya, unang-una niya naisip niya yung sinabi ko at yung nasa Biblia nung nagpe-preach pa ako doon. Naisip niya yon, yung kasalanan niya doon sa galit doon sa bayaw ko noon. Yung bayaw ko kasi yung asawa ng kapatid ko na namatay. Galit na paggalit pala siya, hindi ko alam, no. Sinabi niya sa akin, sabi niya, alam mo Brad, sabi sa akin ni ate, ang una kong ginawa, tinawagan ko si yun nga, yung bayaw ko. Kasi galit na galit ako sa kanya. Sabi niya, in other words, nag-confess na siya tapos tumawag pa rin doon sa ko. Nagkasundo rin sila. So, from there on, alam niyo po, matindi stage 3A or B na yata. Malapit na sa stage 4 yun. Tapos, alam niyo, ngayon, 2 years ago, ngayon, nalakas-lakas ni ate. Ang tindi nung yun. Ngayon, nagmamaneho siya. Malakas siya. Although siya, undergo talaga, ginawa yung proseso, yung chemotherapy, ginawa niya, radiation. Tapos yun nga, araw-araw misa, yun nga, yung pagpapatawad kapatid, tinawagan niya talaga. So, gaano ba kahalaga yun? Ako, isa yun actually, baka yun ang dahilan. Kaya yung mga may sakit ngayon, may kasakitan, may problema, baka yun. Kasi isa yun sa nangyari sa kapatid ko. Pinatawad niya agad-agad, tinawagan niya yung nung nagkasakit siya, yun nga, nalaman niya may breast cancer siya. Pinatawad, umingi siya ng tawad actually dahil galit siya, yung galit na galit eh. Ayun, ngayon okay na si ate. So, ang tanong, dapat bang kausapin? Yes, why not? Kasi biblically, yun nasabi natin pa yun sa Kristo eh. Kapag may nagkakasala o may kagalit ka, kailangan, bago ka maghandog, sabi niya, di ba? So, bago ka maghandog, kailangan kausapin mo muna yung pinagkasalan mo, kapatid. Okay na ba yan? Rojam, okay na ba yan? Opo, maganda po yung kasagutan po ni Brother Angel, pero parang napakahirap din siyang gawin kasi aside dun sa i-confess mo, lalo na kung mortal sin siya, and then i-confess mo din yung mortal sin mo dun sa naging sa nagawan mo ng kasalanan, mas lalong mahirap yun. Pero sabi nga nila, the truth will set you free, sabi niya. So, part ng healing process yun. So, maganda talaga na i-confess mo kay Father or sa authority, and then i-confess mo dun sa nagkasala sa'yo. And then, Brother Angel, kasi the last time kasi, parang may sinabi si Brother John Ree regarding dun sa who are we to judge the people na yung taong namatay kung pupunta siya sa hell if he commit mortal sin. Pero doon sa presentation niyo kasi, pag nakakommit siya ng mortal sin, diretso na siya sa hell. Paano yun? Paano po yun? Oh yes, bago para makapagbigay tayo ng talata pala yung kanina. Bro Jando, para tayong maghandog muna yung kanina Bro Jando, pwede pong pakibigay ng Mateo 5 bro. Ang ating Panginoong Jesus nagkasabi rito, 5:23 hanggang 25 Mateo. Yung mga yan may nagkasalaan o nagtaklalapan sa iyo o kung ano man ang Bro Jando. Eto, kaya't kung Mateo may... 5:23, yes. Hello, narinig ako? Yes bro, ayan. Ayan, okay. Kala ko di ako naririnig.
Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo, ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Sino ang Chappy, bro? Ikaw o si Bro Champ? Bro Champ, O may Bro Champ, baka may electric fan or something. Medyo nag-aano. Wala naman po. Ay baka itong cellphone ko, ilayo ko lang. Konti, yan. So, yun po, no? Sabi rito, kaya't kung maghandog ka sa Diyos, maalala mo pa na may sama ng loob sa iyo. Ang ating Panginoon Jesucristo nagsabi rito, no? Naku, marami makaka-relate dito. Hindi ganun kadali ito, no? So, biblical po tayo. Kaya't kung may maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna to, sabi niya, ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo, sabi niya sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa, yun nga yung, actually, ito yating nakita ko nga doon sa, lagi kong kinikwento yung kapatid ko na nagsisimba, sinasabi niya yung ama namin, pagpatawad mo yung kasalanan namin, di ba, namin. Pero handog siya ng handog, pero yung galit niya dun sa asawa, hindi inalis. So dito, makikita mo, bago ka maghandog magkipagkasundo. Kaya yung mga may kagalit ngayon, mga kapatid na nakikita ngayon, medyo tingnan natin na sitwasyon natin, no? O kaya siguro nagkakasakit, nagkakaproblema. Ayaw ni Lord, makipagkasundo daw Sabi rito, kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, lalo ito, yung mga may galit sa iyo, makipag-ayos ka sa kanya. So, puro makikipag-ayos. Makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon pa sa 25 yun, no? Bago kanya iharap sa hukuman. So yung unang tanong mo talagang biblical, sabi natin Panginoon Jesucristo, hindi po siya ganun kadali pero kaya naman with humility, kapatid. Sabi nga natin yung isang artista, pinatay yung nanay niya, di ba? Sino ba yun? Yung asawa ni ngayon, Edo Manzano. So, ayun, Cherry Pie Picache. Ang ginawa niya, imbis na i-condemn niya yung pumatay, so, kasi very Catholic si no? At very humble si Cherry Pie Picache. So yun, pinuntahan niya yung pumatay sa napakahirap talaga noon. Pero posible, no? Sa may taong may gusto. Sabi nga pag gusto may paraan. So, yun ang sa sagot natin ng una. Ngayon, yung sinabi naman na, yes, si Bro Jun rin, no, that only God can judge. Pero, the church gave the authority, no? Pero, ang dyan is guidelines tayo. But at the end, mali natin, no? But the church said, no? Hindi naman ako. Patikising, no? Pinagbasa lang ako kanina, no? Hindi naman galing sa akin. 10:35, immediately you will go to hell. So the church said that, not me. So mahirap naman magdagdag doon yung nga sabi ni Bro Jun din, at the same time siya magja-judge later dahil nga siguro doon sa sinasabi naman ni Bro Jun na hindi mo alam kung nakapagsisi nga in the last minute, no? So may kadugtong naman yun, kapatid, no? Yes, kung nakapagsisi with the last minute, yes. Sasagot ng ako, Bro Angel. No, kasi baka nalito si kasi ano ba 'yun? Mortal sin na tapos pwede pa palang maligtas, no? Tandaan mo, kapatid, hindi natin alam ang puso ng tao, Diyos lang may alam nun, no? Halimbawa, kung talagang sigurado na sa impyerno ang mga may mortal sin, ito mga tagalabas ng iglesia, mortal sin yan sila, no? Pero anong sabi ni sa Apostol na Pablo? Tingnan natin ang sabi ni Apostol na Pablo. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang umahatol. Ba't di sinabi ni San Pablo, kayo mga tagalabas, sigurado na talaga kayo? Di ba? Pero kung ang isang taong may mortal sin nga hindi pa rin nagbago, impyerno yun. Yun ang ibig sabihin ng simbahan na pag namatay ka
No, yung tinatawag na final impenitence, tawag dyan sa simbahan. Sa aral natin, final impenitence, namatay siyang walang pagsisisi, sigurado yun kapatid. Tandaan mo, yung sobrang makasalanang katabi ni Kristo na kriminal, no? Bago siya namatay, tinanggap niya ang Kristo. Nagsisi sa kanyang kasalanan. Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Dadalhin kita sa aking paraiso. Kita mo? Ang pag-ibig kasi ng Diyos, malawak pa yan sa kasalanan ng tao. No, kaya hindi natin pwedeng hukuman ang sino man kahit pa gaano ka makasalanan. May aral tayo na yan talagang mga malalaking kasalanan kahit isang kahit nga hindi ka magsimba ng 1 linggo. Enough na yan para maimpyerno ka. Kung hindi ka magsisisi. Di ba? Oh, ano bang sabi ng Apostol na Pablo? Huwag mo na kayong magsihatol ng anuman. Iwag mo na tayo magsihatol, tapos tayo hatol tayo ng hatol, makakita lang tayo ng makasalanang tao, sabihin natin, impyerno na yan. Huwag na tayong pinapahatol kasi hindi naman tayo Diyos. No? So, ang paghatol, ang Diyos. Sa atin, meron tayong mga batayan na ito, mga kasalanan na ito, kaya nga huwag nating gawin. Pero sa mga tagalabas, no, kahit gumagawa sila ng ganyan, Diyos pa rin ang may hukom sa kanila. Kaya nga sabi ni San Pablo, kayong mga tagalabas, Diyos ang hatol sa inyo, hindi tayo. Mayroon kasing tinatawag na actual grace na ibinibigay yan sa Diyos sa mga taong talagang kusang nagbabalik sa kanilang sa huling sandali. Yung talaga bang yung heartily na talagang hindi mo naman kasi di porkit hindi katoliko, hindi porkit ganon siya kasama. Kung talagang grabe yung bago siya namatay, grabe yung kanyang pagsisisi, pagtanggap sa Diyos. Hindi naman tayo Diyos sa hatol na kahit gaano ka pa magsisi, hindi ka nag-confession eh. Di ba? Yun kasi yung nasa isip kasi natin, hindi yung nag-confession eh. Hindi mo pa rin masasabi yun kasi ang Diyos, mas malawak ang pag-ibig ng Diyos, ang awa ng Diyos, kaysa sa kasalanan ng tao. Ang pinakasigurado sa natin dyan, kapag ang tao, yung tinatawag na final impenitence, namatay siyang walang pagsisisi, sigurado yon. Pero hindi naman kasi natin alam, no, na sa huling buhay ng isang tao, yung talagang totally surrender sa God. Ano bang sabi na Apostol na Pablo? Alangan naman kasi nungalingan to. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Alam nga naman nagsisinungaling si San Pablo dyan. Di ba? Kaya nga, as long as wala tayong nakita o hindi natin nakita yung taong gumawa ng kasalanan nasa impyerno, huwag tayong humatol. Yun ang sabi ni San Pablo. Huwag kayong humatol ng anuman. No, mayroon tayong mga batayan kung anong mga kasalanan ang makakaindirekta, direkta talaga, sabi ng simbahan. Sabi pa nga sa libro ni Bishop Laramoro, mainit-init pa. Mainit-init pa yung katawan mo pag namatay ka in the state of mortal sin, impyerno ka, mainit-init pa ang katawan mo. If yung tinatawag na final impenitence na matay na walang pagsisisi, paano? Without our knowledge, yung taong sobrang kasalanan, grabe din naman palang pagsisi, last 1 minute of his life, hukuman mo bang impyerno na yun dahil kahit nagsisi siya? Di ba? So yun po ang point natin kapatid, no? Huwag ka sanang malito kay Bro Angel at sa akin, wala pong problema doon kasi si Bro Angel pinahayag niya ang yung kahihinatnan ng mga taong hindi nangungumpisal. So kung talagang namatay lang walang pangumpisal, talagang wala sa kanilang konsensya na kahit na alam nilang dapat mangumpisal, hindi pa rin nangumpisal, biglang na disgrasya. Yung mga ganong bagay, hindi naman natin masasabi na yung na-disgrasya, meron pang 1 minute yun. So, yun, mga sigurado, yun, yung mga hindi nakapagsisi, lalong-lalo na kung namatay sa biglaang disgrasya, hindi ba? O kaya delikado. Ito pa, Bro Junri, ito yung... Pero ang point kasi natin dito, bro, merong mga last 1 minute ba sa kanyang buhay?
Tandaan natin, hindi to kasinungalingan ng sinabi ni San Pablo yan, ang lahat ng tumatawag sa Panginoon ay mga liligtas. Hindi natin pwedeng i-discredit yan. No? Kahit pa may nabasa tayong aral sa simbahan, totoo naman yung aral ng simbahan, hindi naman yan kasalanan. Ay, hindi naman yan mali. Para pinapaniwalaan nga natin yan eh. Pero, maraming aspeto ng aral ng simbahan na hindi pa natin alam. O yung actual grace, alam ba natin yan? Ano ba ibig sabihin ng actual grace? Hindi ba? So, may mga point na Diyos lang ang pwedeng humatol at hindi tayo. Kahit kaya nga sabi ng mga ibang kapatid, kahit kaano ka makasalanan ng tao, hindi niyo nabantayan, no? Biblically si Judas Iscariote, Panginoong Hesukristo na mismo na siya is son of perdition. Siya ang taong ito ay anak ng ang magkakanulo sa kanya ay mas maigi pa sa kanyang hindi ipinanganak kaysa sa pagbudi niya sa Panginoon. Pero may narinig ba kayong pahayag ng simbahan na si Judas Iscariote na sa impyerno? Silent ang simbahan dyan. Bakit? Walang karapatan ang simbahan humato sa sinuman. Diyos lang. So yan ang point natin na hindi tayo pwede maghukom kahit gaano ka makasalanan ng tao. Yan lang ang dagdag ko kay Bro Angel. Tapos idagdag din natin, baka naman sabihin ng iba, ay sa last minute na lang ako magsisisi, di ba? Mahirap. Hindi mo. Hindi mo pwede mahirap ng din Diyos. yun. Wag na, baka sabihin, ayoko ngayon, pwede naman pala last minute. Naku, delikado rin. Bakit? Hebreo chapter 10, yung mga nakarinig naman na dapat maumpisal. Pero matigas ang ulo mo. Tingnan natin Bro Jando, ito maganda to, ngayon lang natin nagbigay ito, no? Hebreo chapter 10 nga Bro Jando, yung mga nakarinig na, matigas pa rin ang ulo, pero nag last minute. Titingnan natin to ngayon, biblical tayo. Hebreo 10:26 nga Bro Jando, tingnan natin yung mga nakarinig na to. Okay. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Naku, ayan, sandali bro ayun, ano sabi? Nalaman mo na dapat ka magumpisal. Tinanggap mo ang katotohanan. Tuloy-tuloy ang pagkakasala mo pa rin. Ayan, no? Wala nang handog. Hindi ka na patatawarin daw. Ayan, no? Kaya delikado yung last minute din, no? Delikado pa rin yun, yung last minute, no? At one of the Bro Angel, Yeah. one of the sin against the Holy Spirit, yung susubukin mo ang Diyos. Oo, nice. Sa last minute na Sin lang ako. against the Holy Spirit po yan, yung pwede pala last 1 minute. Oo, Mga last 1 minute na lang ako magano. Tandaan natin, hindi natin alam kung kailan yung last 1 minute natin. Baka hindi Buti kung mayroon ibigay pang sa atin ganun. yan. Buti kung may chance ka pa. Tapos, Correct. anong mangyayari? Hindi ka na patatawarin sa kasalanan. Tuloy sa 27, Bro Jando. Okay, 27. Ito. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ayan, no. Natuto ka na, nalaman mo. Tuloy-tuloy din ang pagkakasala mo. Wala nang sabi rito, wala nang ipagpapatawad sa iyong kasalanan. So ibig sabihin hindi ka na patatawarin. So delikado yung last minute kapatid, no, sa mga nakikinig ngayon. So kung nakapakinig ka, magkumpisal ka na, and then yun nga, tanggalin mo na yung kasalanan, delikado. Ulitin natin yung 26 mga kapatid bro, pakiulit yung 26 natin. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Naku, kung paulit-ulit ka, kahit siguro magkumpisal ka, kung paulit-ulit ang kasalanan mo sa kung dayo mong tanggalin ng kasalanan na yan, wala nang handog. Sabi po ng Biblia yan, delikado hindi ka na patatawarin. Yung last minute, delikado. So, ang pinakamaganda po, ngayon pa lang, magbalik loob na because you never know anytime, no? Talagang anytime, baka bukas hindi na tayo magising. At least, nakapagsisi ka na, at least makakasiguro ka na kapatid. Yun po Bro Champ. Okay. So, Bro Champ, okay na ba yung Bro Champ?
naging malinaw na rin sa akin yung ano kasi yung follow-up question ko dun regarding dun sa credo natin na yung he ascended into heaven, seated at the right hand of the God, the Father Almighty. From there, he shall come to judge the living and the dead. So yung tanong ko din regarding dun sa living and the dead, sino yung i-judge niya? So yun, naging malinaw na pagdating dun sa confession natin. So malinaw doon na ang purgatory lang at mga tawag doon, mga taong buhay yung i-judge niya pagdating niya. Okay. Okay na ba yun, Bro Cham? Opo, okay na po, okay na po. Salamat po sa punto per punto. Salamat, Brother Angel, dahil sa magandang presentation po. Amen. Salamat sa Diyos po, sa Diyos pong kapurihan at pasalamat. Thank you. Okay. So, yun po ang kaganapan ngayong gabi. Yes, good evening, Brother Janlo. Ayan, thank you so much, Brother Janlo. At magpapasalamatan lang tayo, no, kahit medyo wala tayong itulong ngayong gabi. Ayan, thank you so much, Malone, sa my dear brothers and sisters na lagi nakasuporta, lalo-lalo na po sa punto por punto. At sa lahat po ang nakasuporta na naka-live ngayon. Tinahak po muna ni Brother Dean Suberio, ni Brother Mel Palma. Sila rin po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang po support. Nawa po, huwag nyo po itong tigilang tangkilikin ang programang ito kasi sinabi na rin po natin kanina, yun po ay isa sa mga paraan ng paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan, thank you so much kanila, lalo po sa 721 families natin na wala hindi nagsasawa sa pagsuporta. Hindi lang po kami sa 721 Catholic, kundi sa punto por punto. Yun naman po, Brother Janlo, and back to you. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre, and then, Brother Aljan. Pwede ka naman mag-host, bro, bukas, bro. Pwede po. Ayan, para may maitulong. Okay, Brother Junre, ikaw naman, Brother Junre from South Korea, mag-say ng thank you, everybody. Yes, maraming salamat, Brother Janlo. Janlo. Danjo. Mamimili ka na lang pala, bro, kung kaninong gusto mo yung katawagan, yung kay Bro Aljan o kay Brother Umbaw. Bago ako magpasalamat, Bro Jando, nag-usap na kami ni Mark Umbaw. So, tuloy kami next Saturday, bro. Next Saturday. Okay, update. Tuloy kami next Saturday. Wow. So, yung magiging topic namin, patutunayan ko na yung, kasi nung nakaraan, yung debate nila ni Sanrio, palagi niyang binabanggit yung binyag sa pangalan ni Yeshua. Kaya hinamon ko siya, patutunayan ko na, siya din kasi nagsuggest na gusto niya yung baptism doon na topic. Kaya sabi ko, sige, yun na lang, patutunayan ko na binyag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At walang alinlangan, talagang tinanggap niya agad. Kaya sa next Saturday, kasi pinapaayos pa daw niya yung laptop niya, no? So, pinapaalam lang natin sa mga Brother Junre, So, Ano, bro? November 4 yan, bro. lugi ka doon. Basta next Saturday, ano ba yung next Saturday? Kasi 24 tayo ngayon. So, wait lang ha. For tayong, Next Saturday is November 4. November 4. Pwede yun, November bro. Absent ako. November 4. November 4. Pwede yan, absent ako niyan kasi sports and evangelization. November 4. So, kukontak ko na lang si Roland Pards kung pwede siya, Bro Jando. Roland Siyang siyang pa-moderate natin. Then, ano pa ba? Wala siya. So, ako po ay humihingi ng panalangin kasi medyo inalat po tayo ngayon sa dito sa trabaho namin dahil sa giyera sa Israel po, apektado po yung kumpanya namin, no? Kasi exporter kasi yung kumpanya namin. Nagkandalit-silitsi, humina yung trabaho. At talagang ilang buwan na, no? So ngayon lang nag-decide ang kumpanya na nagtanggal ng mga tao. So ang daming tinanggal. 4 ang Pinoy, tapos ang Korean yata. Ilan ba ang Korean? 1,
Marami-rami rin, mga limang Korean, tapos 4 ang Pinoy, 4, 5 din. So, more or less, 10 katao ang tinanggal, nasali ako. Natanggal ka, bro? So, oh bro, pero masaya naman ako kasi kahit pa paano mayroon akong time sa YouTube ko. So, try ko munang ano yung YouTube ko. Pero sabi naman ng company, pag okay na, tatawagan daw. Kaya, please pasali po sa inyong panalangin mga brothers and sisters, no? Naway ma-okay na yung ekonomiya dahil hirap talaga ang Korea ngayon sa totoo lamang po. Daming mga daming mga company na nagtatanggalan dahil nga dahil sa giyera apektado ang ekonomiya nila. No? So hindi sila makapaglabas kasi walang order. 'Yon, lalo na mga exporter company. So, medyo mahirap kami ngayon dito. Pero okay lang kasi marami pa namang pwedeng mapagkakakitaan dito kung gugustuhin. Pero ako, focus muna ako dito i-try ko mag-focus sa YouTube for 1 month. No, yung talagang katulad kay Jando, magawa ng video. Di ko alam kung saan ako kukuha ng video. Manghihiram na lang kay Jando. Ay, maganda yan, No, brother. Brother, Junre, mag-live ka sa Facebook mo, tapos yung live mo sa Facebook mo, upload mo sa YouTube mo. Yun. Sige, tingnan ko lang bro. Di ko alam kung ano yung itatopic ko. No? So, pero gayon pa man, yun lang naman pakiusap ko mga kapuntos. No? Sana isali nyo kami sa panalangin nyo rito na sana maibalik na yung sigla ng ekonomiya dito kasi nga ang daming nawalan ng trabaho dito ngayon. At hindi lang sa Korea, kahit sa buong mundo, no? Kasi talagang malaki ang epekto ng pagbagsak ng ekonomiya, no, sa giyera, no. Ayaw ko lang kina Bro Angel sa Japan kung kasi si Bro Angel hotel yata nagtatrabaho si Bro Angel, so parang hindi naman apektado. Pero sa mga kumpanya na gumagawa ng sa amin kasi tela, so ini-export yung tela. So mahina ngayon, grabe, ilang buwan na tinitiis lang ng kumpanya namin or nakapag-decide na talaga sila na talagang so yun, no, so sana pakisali po, no, yung hiling ko na sana masali sa prayer ninyo na mabalik yung ekonomiya. And then yun, no, so maraming salamat sa lahat, no, una-una sa Diyos, syempre hindi natin kakalimutan ang Diyos na nagbigay sa atin ng paanyaya, no, na makilahok sa mga ganitong gawain at mapag-aralan ng kanyang salita at ang aral ng simbahan, no? So blessed po tayo na lumahok, no, sa ganito. Ibig ko sabihin, isa po tayo sa natawag at nagpa-unlock. So congratulations po sa lahat ng nakinig at pumasok at nakitanong, no? Kasi yung pong katanungan nyo, maaring sa inyo lang po yan, pero napakalaking tulong yan sa mga nakikinig. Dahil kayo po ang nagtanong, puro sila po ang nagbe-benefits niyan, no? Kasi maaring ayaw lang nilang itanong yan, pero yan ang mga gusto nilang katanungan na hindi nila maitanong dito. So through you, mga kapuntos na mga nagtatanong, ay masagot po natin ang kanilang mga hinaing, mga katanungan na nais nilang mabigyan ng kaliwanagan. So maraming salamat po sa mga nagsipasok at nagsitanong. At syempre sa lahat ng mga kapuntos na wala pong humpay na nakikinood gabi-gabi sa gabi ng pag-aaral natin dito, no, sa sa punto por punto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng subscribers at viewers ni Brother Aljan, maraming salamat kay Brother Romel, kay Brother Dens Oberio, no, si Mr. Curious Catholic, kay Bro Wendell, kay Bro Tata, no, at sa punto por punto mismo. At syempre dito sa atin pong bahay, hindi pala nakamonetize yung live ko. Hindi na ba? Patay. Naka-off pala yung monetization, kaya pala walang ads. So, gayon pa man, sige lang. So, ayun pala, may Alwin Mayol. Ayan na naman si Alwin Mayol. Yun, Alwin Mayol, bro. Maraming salamat sa 50 Hong Kong dollars. Ayan, medyo naawa si kapatid na Alwin Mayol sa akin. Maraming salamat po sa 50 Hong Kong dollars na sinend mo. At malaking tulong po yan sa ating channel. At sa lahat ng mga kaabag na nagsipasok at nag-comment, yan, no,
naki-view no, sa punto por punto through my channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless all. Thank you, Brother John Ray. Move naman tayo kay Brother Angel. Brother Angel. Yes, una-una siyempre sa Diyos ang kapurihan at pasasalamat, no? Medyo nakakalungkot yung ano, pero walang imposible sa Diyos, bro. Basta tuloy-tuloy lang ang paglilingkod sa Kanya at tingnan mo rin, no? Pwede ka rin siguro mag-apply ng ibang trabaho dyan, no? Habang naghihintay ka. And tama yung ano mo, no? Try mo rin sa pagbablog and please support him. No, nandito lang kami, no, sana makapag-support. At yun nga, no, kay brother, at saka yung pag-ano mo kanina, no, maganda yung tinulungan po ako ni ano na mag-edit ng video, no. So maraming magagandang comment sa atin ngayon dito. So si Bro Aljan din, no, salamat at ikaw ang ikaw rin nakapag-ebanghelyo dahil tinawagan ko siya na siya muna para makapag-ano kami sa ano. Salamat sa lahat, sa siyempre kay Bro Jando, sa lahat, Father Darwin, at ako natutuwa kasi bakit kasi nga hindi ko man na natuloy itong video ko, yung YouTube channel ko po, no, hindi ko na masyado natuloy yon. So 2 years, last year pa yun, no, almost 2 years na. Next week, Bro Angel. Next time, Bro Angel, mas pagandahin pa natin kasi hindi na ako nagmamadali. yung kaganina, minyo binamadali ko pa yun dahil salat ako sa oras palagi. Amen. Pero maganda na, yun nga, no, yung noong ko pa dream ko kasi yun, yung salita ng Diyos, yung pagpipreach ko sana maparami. Ngayon nagugulat ako nandito sa punto por punto kasi yung channel ko hindi ko masyadong so wala nang masyadong nanonood doon noon. At saka yung oras ko din. Ngayon, naililipat ko ngayon sa punto por punto. Napakabuti ng Diyos na talagang gumagawa siya ng paraan. Ngayon, naililipat natin yung salita ng Diyos dito sa mas maraming taong makakarinig. Napakabuti ng Diyos. Paraan po ito, narinig nyo, no? Yung gaano kahalagang kompisal. So, meron dito, Bro Jando, merong medyo may nag-iisa to, no? Talagang inaano niya yung interpretation niya yata. Pakitawagan mo siya. Ezekiel ba to? Balahendyong? Ezekiel Balahendyong daw. So nakikipag ano rito sa comment section. Nakita mo na yun, Bro Jando? Yayain mo siya dyan at Sino yan? para Ezekiel Balahedong. So Siya nagko-comment sa YouTube? Oo, dito nababasa ko at nakikipag siya sa mga ka-supporter natin. Natatawa ako sa sinasabi niya. So, ibitahin mo para tingnan natin kung tama ka, Ezekiel, iniimbitahan kita rito, no? Kung mas tama ka, di wag ka mag-alala. Ano mo yung ano mo rito, yung Ang side mo. problema kasi, Ayan. Brother Angel, yung mga nasa comment section, kaya nanatili sa comment section, tawagin. Yun nga, at least at least na-try natin, no, para huminto na siya ng mga mali niyang interpretation. Kung hindi Huling siya araw daw, yung kung hindi Biblia siya daw, huling hihinto, araw. Brother Angel, kung hindi siya hihinto ng kaka-comment ng hindi maganda, i-ban ko siya sa YouTube natin. Tingnan natin kung makakomment ba yan. Hindi, subukan mo munang tawagan, baka sakali sige. ngayon lang natin na Ezekiel. Tawagin mo para bukas, hindi, at least kung bukas Brother Ezekiel, nag-iisa, Balahendong, no? Tinatawagan ka namin dito bukas po, no? Sana maging bisita ka namin dito at yun nga, tingnan natin kung tama yung interpretation mo, tingnan po natin, no, kung alin ang tama, yung interpretation mo o interpretation na Iglesia Katolika Apostolika Romana, no? So, you're invited po, you're always welcome. Baka medyo naano lang kayo sa mga pastor nyo o sino man dyan, no? Para mas maliwanagan po kayo din. Pasok po kayo, wag po sa sa comment section. Hindi po maganda diyan wala ka maaakay diyan wala ka maano diyan dito sa live. Wala ka maaakay diyan sa comment section. Para ka makapang-akay, mapansin ka. Kontakin mo ako sa Facebook ko, John D. Alabado. Pag kinokontak mo ako sa Facebook ko, tawagan kita via messenger call at marinig ka ng mga viewers namin. Wala kang mapapala dyan sa comment section.
Wala kang papala dyan. Ako lang Yes, Yes, sabi bro. sa'yo. At bro Angel, Sige. ihabol ko lang si Sister Maria Teresa Lapidario nagbigay ng 125 pesos. Maraming salamat, Sister. God bless you po. Salamat po sa mga supporter ha. Huwag niyo kalimutan, no? Lahat po na nakikinig ngayon, yung mga Brother medyo John Ray. nakakaluwag-luwag, no? Nandiyan po Yes, si bro Bro Aljan. Brother John Ray, pinapaabot din po ng 71 families na nag-chat sa akin ngayon. Asahan niyo daw po yung panalangin at tulong nila sa Salamat po mga kapuntos. Maraming salamat. God bless us all. Yes, sigurado yun, kasama ka na sa prayer, Bro John Ray, no? So yun na, Ezekiel Balahendong, no? So tinatawagan ka po namin para bukas po, patunayan mo kung nasa tama ka naman, wala kang dapat ikatakot. Tingnan natin kung tama nga yung sinasabi mong tama para sa iyo. Sige po, no? Ayan po, paalala sa atin ng ebanghelyo at ng yung kumpisal confession, laging handa. You never know. Hindi lang naman paghuhukom ang pinaghahandaan, kapatid, no? Yung buhay mo, hindi lang yung sinasabi ng end of the world. Ang paghandaan mo yung end of your life. Okay? Kasi yung end of the world, pwedeng medyo matagalan pa yan, no? Ang problema rito, yung end of your life, anytime. So yung end of your life, no? Magdadaan ka kagad sa particular judgment doon. Doon pala may paghuhusga ka na. May paglalagyan na tayo kung hindi pa tayo nagsisit nagkumpisal. And at the same time, habang nagsisi ka ngayon, nagbalik loob ka, magkumpisal na po tayo. And then tuloy-tuloy na. Itong punto por punto po kasi, ito po ay pagba-Bible study, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay paghahanda rin. Malay nyo, dumating ang ating Panginoon Kristo, nasa Bible study kayo, di ba? E di, mas maganda yon. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos, salita ng ating Panginoon Kristo, at dumating siya. Handa ka na. So ito po yung paraan ng paghahanda, at please i-share niyo po ito yung kaligtasan, no salita ng kaligtasan ng ating Panginoon Kristo, i-share niyo po. Maliwanag ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman, no? Yun lang po, naway marami po tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Closing remarks ni Bro Angel. Uy, Bujando. Yan. Ayan, so narinig na ako. Okay na. Sabi ng kapatid ko, shower out sa lahat ng punto por punto stop. Okay? Then, sabi to ni Ezekiel Balajidyong, gusto ng Diyos ay magawang iligtas ang lahat. Ngunit ang tao ay nagawang tiwali ni Satanas ng mahabang panahon, kaya mahirap sa tao na tanggapin ang huling gawain ng Diyos. Hindi kailanman inutos ng Diyos na kapag gusto mong mangaral ay doon ka mangaral sa comment section. Yan ha? Ezekiel, hindi kailanman inutos ng Diyos na kung ikaw ay mangangaral, diyan ka lang sa comment section. Hindi yan ang inutos. At si San Pablo, kapag may nagtuturo ng mali, hindi siya nagsasalita doon sa tabi ng ng kanto. San Pablo, pag may nagtuturo ng mali, kinokompronta ni Apostol Pablo in public debate. Ezekiel Balajidyong, kung ikaw ay naniniwala na ginagawa mo ang gawain ng Diyos, huwag kang magtago sa comment section. Naintindihan mo? Kasi kung Napansin ko rin sa mga comments niya, walang Bible verse, walang alam sa Biblia. Wala to. Walang Bible verse di isa, puro kwento. Pag takot itong tawagan o takot siyang tumawag, alam na sinungaling ito. No, kaya Ezekiel, kung ako pa sa iyo, huwag kang manatili sa comment section dahil hindi ka naman inutos na kapag ikaw ay mangaral, manatili ka sa nakatagong area. Lumabas ka. Kontakin mo ako sa Facebook, John De Alabado. Kontakin mo ako. Bro, eto, sabi niya, sige brother, Thursday daw, Ezekiel Balahendong. Sige, Thursday? Sige. Thursday. Sige. Kung talagang tatawag to sa Thursday night, hintayin ka namin. kontakin mo ko sa Facebook. Kontakin mo ko sa Facebook, Ezekiel Balajidyong. Ang Facebook ko is FB mo daw.
JD, sabi niya, FB mo, JD. Ang ganda FB to. ko, JD. FB mo daw, Sige. JD. Pwede naman sa Jandi kasi open Mukhang yung hindi ako Jandi ko eh. makakapag-topic O kasi yung Jandi ko open yun eh. Yung JD ko private yun. Mas maganda doon ka sa John D. Alabado. Pero kung gusto mo sa JD, pwede rin naman. Pakilala ka lang ikaw si Ezekiel Bala. Huwag kang mag-alias ha. Dapat kung ano pangalan mo sa YouTube, yan ang pangalan mo. At Webes ng gabi, alas 8, tatawagan kita, mag-online ka. Okay, Ezekiel Balajideong, alas 8, Webes, mag-online ka na. Ayoko mag-online ka ng alas 10 o alas 9:30. Mahabang pag-uusapan natin, kaya alas 8, open ka na. Isiset ko ang Ay bro, Webes. may topic si ano dyan yata, si Aljan, after topic niya. Sige, pagkatapos ng topic ni Barel dyan. So, So, i-open alas ko 8 ang... pa lang, nandyan na siya. i-open ko ang doctrinal talakayan ngayong Webes ng gabi. Ezekiel Balajadiyong, kung talagang sincero ka na magkipagtalakayan, ngayon, kontakin mo ako, mag-chat ka sa akin para alam ko kung saan ako kita tatawagan sa Webes ng gabi. Dapat alas 8, online ka na. Baka mag-online ka ng alas 9:30. No? Bro Janlo, Yes. baka mas mahaba ang talakayan. Pwede na naman siguro i-move yun eh. Pwede naman yung i-move. topic ko ng Friday, tapos adjust na lang. Pwede rin na ating gawin talakayan ng Webes. Sige. Bro, Pero- bumait siya. Sabi niya, salamat sa pag-invite. Ewan ko, biglang bumait. Salamat sa pag-invite daw. Sige, abangan ko to. Hintayin ko yung chat niya. Dapat makachat siya ngayon or bukas. Pag hindi siya nakachat, ibig sabihin hindi to tutuloy. Pag dating daan member ito, hindi ito tutuloy. Alam ko yan. Kasi sa ADD, ang daming duwag. Hindi tutuloy to kung ADD member ito. No? Kaya, sige, hintayin ko yung yung aking inbox pag nag-chat ito si Ezekiel para alam ko kung saan ako tatawag ngayong Webes ng gabi. Kung sakali hindi siya mag-chat sa akin, Brother Aljan, tuloy yung topic mo. Pero kung mag-chat siya sa akin, Sige po. move tayo ng schedule. Sige. Hanggang dito Sige, na lang. Brother Janlo, kasi yung topic ko pa naman, King James Version pa naman yung topic ko sa Webes. Sige, hanggang dito na lamang po tayo mga kapuntos. Nakapag-thank you na po yung lahat. Kaya time to say goodbye na. And then paalam na po ako. Mag-closing prayer na lamang po tayo.